Okay guys, magandang hapon po ulit sa inyong lahat. Panibagong araw po. Ngayong hapon ako'y pumunta ulit sa baka. At welcome po mga kaibigan sa aking YouTube channel sa Turong Gala. Ako po nagpapasalamat sa lahat sa sumusuporta sa Turong Gala. Sa walang sawa niyong panonood sa aking mga random video, mga katulong mga kaibigan. Sa lahat ng mga sumusuporta at subscribe at sa mga kaibigan natin dyan, maraming salamat po sa inyo lahat. Sa walang sawa niyo pong pagsuporta sa Turong Gala. Mabuhay po tayong lahat. Magandang hapon po sa ating lahat. Mga po pala ay nagdala ulit ng feeds dito sa aking bagong tinuturuan na turete. Ito po ay dati kong pinapakain ng feeds, kaso lang iba pong branch yung napakain na dito galing Quezon. Ito po naman pinapakain ko ngayon ay dito na mismo sa Bulacan. Na mahirap po kumuha sa Quezon kapag wala po akong trabaho doon, so hindi po ako nakakapunta. So binibihasa ko na po yung mga baka sa pigs dito sa Bulacan. Ito po yung Selecta. May lahok po siyang ipil-ipil, molasses, kopra, lahok-lahok po, mais. Ayan. Kaya po yung kumakita nyo yung aking kinakita kanina, kulay green, dahil po siguro sa ipil-ipil yun. At gusto po naman ng baka, kinakain po niya. Hindi po siya nagtitira. Lagi pong ubos. Patatlong araw ko na po siya binibigyan ng feeds mga kaibigan. Ayan po, naubos na pati tubig. Ilauna muna niya yung tubig mga kaibigan. Ganyan ang baka. Pag binigyan ninyo ng feeds at yun yung binabad, uunahin niya yung tubig. After pong maubos yung tubig yun, titirahin na po niya yung mismong feeds pag wala ng tubig. Ngayon na po pa malalasahan niya yung nilagay kong molasses. Isang kutsarang molasses at saka kalahating kutsaritang asin. Yun po yung nilalagay ko sa aking feeds. Sanay na po yung alaga kong baka sa ganyang templa. So, sinasanay ko po sila sa ganyang templa. Hindi po yung masyadong matapang sa tamis. Hindi po yung masyadong matapang sa asin. Gusto ko po ay matuto sila na kahit medyo matabang lang, malasahan lang ng konti. Yan po, tingnan po ninyo sa kain-kain po siya. Ubusin po niyo po niya yun, kulang pa po sa kanya yan. Kaso lang, hindi ko po masyado niya damihan. At hindi po naman ito pambenta. Kumbaga, ayuda ko lang sa aking mga alagang baka. Yan po ay para hindi nila malimutan kumain ng feeds upang sa pag nagtag-araw po ay hindi ako mahirapan magpakain. Sanay na po sila. Yan po aking iiwanan na muna sa pupuntahan ko yung mga ibang alagang baka. Dito na po tayo sa ito pong anak nito ay hindi ko mahuli-huli. Ako tawagin ko po ito si Bansot, mga kaibigan. Ito po ay pinakamaliit sa aking baka. O yung anak po nito ay pilit kong hinuhuli. 3 beses ko nang binatuhan ng tali sa leeg, hindi ko mahuli. Sobra kailap. Hindi ko pa po napupurga yung anak nito mga kaibigan. So kapag nahuli ko po ay akin pong papakita sa inyo kung paano ko siya purgahin. At sigurado pong para na naman bulador yung paikot-ikot katulad po nung isa. Dahil hindi po yung sanay talian mag-iinikot na naman yon sa talian kapag nahuli ko. Kapag nahuli ko po yan mga kaibigan, para po mapabait ko ulit, ay gagawin ko na naman po ulit yung aking technique na aking pong ikakabit na naman dyan sa nanay niya. Magsasamahin ko po sila ng tali para po mamihasa na nakatali yung aking alagang baka. At hindi na po mag-wild kasi po pag hinayaan ko pang lumaki ay matutuluyan po yung ma-wild. Mas mahirapan po tayong maghuli kapag mas
malaki na natin huli. Ayan po mga kaibigan, na ilipat ko na po si ayan po mga kaibigan. Ako po sa totoo lang, kapag wala po ako sa trabaho ko, pag wala po akong kontrata, ako po ay medyo nakukontrata sa civil works. So, kapag ako po ay walang kontrata, ako po ay talagang hilig ko talaga ay dito sa bukid. So, masaya po ako pag ako ay nasa bukid. Palibasa po, mga pagkabata ay sanay ako nasa bukid. Maganda pong tayo nasa bukid. Ako po ay mas nakaka-relax pag ako ay laging nasa bukid. Kaya po pag ako ay walang trabaho, halos ako ay makatira-tira ay dito sa bukid. Lagi ko pong talagang gusto ko ako nag-aasikaso dun sa mga alaga kong baka. Ito na po yung yung baka ko na yung anak ay namatay, mga kaibigan, yung anak po ng aking matandang baka. So dito ko na po dinala yung aking inahin at lagi po siyang umuungal, umiiyak po lagi. Siguro po hinahanap po niya talaga yung kanyang anak. Hindi po niya makalimutan. So para po makalimutan niya, isinama ko po muna siya sa karamihang baka para po hindi niya maalala yung kanyang anak, kasi po hindi po kumakain, namamayat po. Kaya dito po sa karamihang baka makakalimutan niya yung kanyang anak. Kaya isinama ko sila sa karamihan, makikita niya yung mga anak niya, kahit may mga anak niya rin, at least kahit pa paano ay hindi siya uungal, hindi siya maghahanap, kakain po siya para maiwasan po yung pangangayayat ng matandang inahin. So, ililipat ko na po siya dun sa may dulo, pero po yung nasa kalagitnaan siya ng mga baka, para po tumigil lang yung kanyang pag-uungal. Pag marami po siya nakikitang baka, hindi na po siya umuungal. Napansin ko po na kapag siya walang katabing baka, siya po ay laging nakatayo at umuungal, naalala po niya yung kanyang anak. Hindi naman po niya alam na wala na, kaya ginawan po natin ang paraan para po maayos na po naman siya. So, pupuntahan ko na po yung dumalaga ko na ginamot ko po yung mata, hindi ko na po napakita sa video. At nung ginamot ko ay wala akong taga-video, kaya po hindi ko na po napakita kung paano ko ginamot yung kanyang mata. Yung pong mata nito ay nagluluha nung dumalaga ko. Pumipikit-pikit, parang nasundot yung mata niya ng yung anong bagay na matigas. Ginamot ko po siya, medyo nakakamulat na ngayon. Mahirap po pag hindi ginamot at baka tuluyang mabulag, kawawa naman yung baka. Ito po yan yung dumalaga. Kapasin po niyo po dito sa akin dumalaga, bumibilog po yung katawan niya. Pagkatapos yung mga balakang niya lumalaki. Yun po yung palatandaan ng baka kapag siya yung dumalaga. Kapag halimbawa may dumalaga kayo, pagbuntis siya, yan po, kahit po siya gutom, makapansin niyo yung kanyang katawan, kung bumibilog pa rin kahit gutom, kahit sa maga, yun po ay sign na yung baka nagbubuntis na. Ganyan po yung baka na itong dumalaga. May bilog po yung katawan niya. Ang takang kumain. Ganyan po yung palatandaan na nagbubuntis yung inyong baka. Ito po,
bilog-bilog ng katawan. Dito naman po tayo sa mag-una kong baka yun. Akin po pinagsaman talo. Mabait na po yung ngayon, yung maliit na baka. Hindi na katulad ng dati pag nalalapitan mo. Siya ay umiiwas. Ngayon po ay hindi. Pag masdan nyo po, ako po ay nasa tabi niya pero hindi po siya tumatakbo. Nabibihasa na. Yan ay dadahan-dahanin ko na kamutaan hanggang sa bumahin. Mas mapabait natin yung maliit na baka. Pag po yan ay naka 5 months, nakadikit ng kasama ng baka, ng inahin, pwede nyo na po itong ganitong kung meron kayong alaga, pwede nyo itong ibukod. Yan po ay hindi na maninibago kasi sanay na. Ay sa ngayon po hindi ko pa po siya binubukod dahil po wala pang isang buwan. Mag-aano pa po ito, baka magpulupot pa, mabaguhan. Dadahan-dahanin po natin hanggang sa mapabait po natin ang tuluyan. Ito po susunod kong baka na ito yung hindi ko na nabidyoan dati. Ito talaga yung nagpapabali-baligtad, paikot-ikot yan. Ito napakailat nito pero ngayon po ay mabait na siya. Tumitirik lang yung tainga niya pag nakakakita ng tao at naninibago. Pero dati hindi mo yan malalapitan ng ganyan. Para po talagang saranggolan, umiikot-ikot. Hindi po siya tumitigil. Nababaligtad, umiikot sa ere. Makikita mo na lang nakahiga siya dahil sa patakbo-takbo kung saan pumupunta. Kapag po ang baka ay wild, natalian nyo, yan po ay dahan-dahang bumabait at nagiging mabait na. Hindi po yan mananatiling wild kung talagang naitali nyo ng tuluyan. Babait po yan. Ngayon po medyo po umiiwas din sa kumukuha sa kanya ng video. Pero po sa akin ay okay na po yan, mabait na. Medyo ilagpas po sa video pag isa nagbibideo. Ganyan lang po yung gawain ko dito sa bukid kapag ako nasa bukid. Ganyan lang po yung araw-araw na ginagawa ko lagi. Punta sa bukid, kagaling sa bukid, sa bahay. Bahay lang po ako. Tapos yung mga ginagawa po ako na kung ano-ano dito sa bahay. Ito naman po yung toro. Yan po yung torong malaki na katali. Dadaling ko na po siya dun sa tabing bahay, malapit sa bahay. At gusto ko pong mula pagkabata po, mula pagka-anak po ito, hindi ko pa po ito na papakain ng feeds. Dahil nga po siya ay malaking toro, malusog, hindi ko na po siya pinakain ng feeds. Gusto ko nga pong dalhin din sa tabi ng bahay para siya po ay turuan na kumain ng feeds dahil po siya ay singkad na yung taas, singkad na yung haba. So pwede na po siyang pakainin ng feeds. Susubukan ko bukas ng umaga. Magbababad na ako mamayang madaling araw, mga alas 5 pag-gising ko. Mga bandang alas 10, medyo uhaw na siya. Yun po yung technique ko pag bago ko nagtuturo ng pagpapakain sa baka. Mga bandang alas 10 na uhaw na ang baka. Yung something ang init, doon ko po binibigay yung pakain para medyo po siya ukaw at hindi ko po siya nilalagay doon sa may tubig para hindi po siya makainom. Para po iinumin niya yung tubig hanggang sa malasahan niya yung feeds. Dahan-dahan na siyang kakainom hanggang sa masanay. Ganun po yung pagtuturo sa aking mga baka.
kailangan po ay may technique din kayo. Huwag nyo pong ilalagay dun sa matubig para po mauhaw siya. Kapag po nauhaw yung baka, pag inom po yan, hindi niya iintindihin kung may feeds pa yun. Kailangan niya tubig lang hanggang sa malasahan niya yung feeds. Tuluyan na siyang makakalasa nun hanggang sa dahan-dahan niya kainin. Hanggang sa siya masarapan at paano niya na pwede palang kainin yun hanggang sa matuto na yung baka. So hindi po naman persahan ng pagpapakain ng baka. Yung iba po ay ang technique sa ang gawa nila para hindi na magturo ng ganito. Sinusupak po nila. Yung po inakuha sila ng kawayan. Isang balde, yun ay isusupak po lahat nila, nilalagay po sa kawayan. Pero ako po naman ay hindi po nagkaganon at masyado po ako'y naawa sa baka. Gusto ko po yung kusang matututo sila para mismong sila na yung kakain. Yan nga po mga kaibigan, tinisting ko. Ito po yung tira ng isa kong turete. Yung batya po ay aking nilagay dyan sa may puno ng akasya. Sinubukan ko po ay ano naman, nagtatry siya oh. Inaamoy niya, dinidilaan niya. Ayan, hanggang sa dahan-dahan po niyang naglalasahan na okay pala. So mukhang hindi naman po mahirap turuan tong aking malaking turo na ito. Kasi nag-try na po siya. Sa una pong pagkakataon nag-try na. Tira po yan ng isang turete ko na binigyan ko kanina. Ayan po. Yan po ay sinaid niya eh. Ano, ibig sabihin nagustuhan din niya. So madali na pong turuan itong aking turo na ito mga kaibigan. Tatali ko na po ito dun sa may padera para po bukas ng umaga o mas malapit dito sa aming malapit sa bahay. Marami po ditong damo eh. Dito ko dinala. So ganyan lang po ang aking ginagawa pag ako'y nandito sa kabukiran at pag wala po akong ginagawa sa construction. So dito po ako sa mga alaga kong baka. So enjoy po tayo dito sa ating pag-alaga. So mahirap po kasi na mag-alaga ka ng baka na wala kang hilig. So mahirap din po, kawawa din po yung mga alaga nating baka. So kailangan kung kayo mag-aalaga ng baka at nagbabala kayo na mag-alaga, kayo ay mayroon din hilig para po hindi po maging kawawa yung mga baka. So ayun na po mga kaibigan, nakatali na po siya at tayo po ay uwi na din sa ating tahanan. Malapit lang po dito yung ating bahay. So may kanto lang po nito. So marami pong salamat at muli sa mga tumatangkilik sa Turong Gala at sa walang sawa niyong pagsubaybay. Kapag po ako mapadaan sa inyong page, subscribe na lang, pakiclick yung notification bell, like and share po para updated kayo sa mga video sa pang-araw-araw. Marami pong salamat sa lahat ng sumusuporta at walang sawang nanonood sa aking mga video. Hanggang sa muli po, hanggang sa muling video mga kaibigan. Bye po. Maraming salamat. God bless po sa ating lahat. Hanggang sa muling video po mga kaibigan. Thank you for watching. Bye bye.